Nasa linya natin si DILG Secretary Benar Abalos. Kahapon kausap natin yung legal counsel ni Mayor Alice Guo. At ang nabanggit ng kampo ni Mayor Guo unfair, hindi walang daw patas, walang due process, yes. No? Yung pagkakatanggal ng police power do sa ating sa alkalde diyan sa Bamban. Si Secretary Benar nasa ating linya. Sec, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DCW BGTV. Magandang umaga po. Well, magandang umaga, Joel at Weng, at sa lahat po ng mga nakikinig, magandang umaga. Secretary, ano po ang naging basihan nung pong naging desisyon po, rekomendasyon ng DILG na tanggalan ng police power si Mayor Alice Guo ng Bamban? Well, ito po ay ayon doon sa task force na ginawa. Kasi nag-create tayo ng task force para magrekomenda sa ombudsman dahil inuulit ko sa mga nakikinig, no, wala pong kapangyarihang magsuspende o mag-dismiss o bigyan ng preventive suspension ng DILG. Kaya nagtagay na lang po tayo ng task force, no, para mag-imbestiga tungkol po rito. So yun ang naging rekomendasyon ng task force ninyo. Tanggalan po siya ng police power. On what basis? Anong kadahilanan? Well, una-una, no, maraming inconsistencies po doon sa mga statement niya na may kinalaman sa kanyang katungkulan. No? Pangalawa, kung di ako nakakamali, parang before merong cease and desist order dito sa kumpanyang ito na hindi nila tinanggalan ng mayor's permit, no? To my mind. Parang yung Pogo. Tama ba, Secretary? Yung Pogo ba yan? Okay. Yes. Tapos yung divestment is being questioned here. So to prevent further yung damage, etc. tungkol po rito. In any case, I'll give you the full report on this. Wala daw pong due process, Secretary Abalos, na hindi raw po hininga ng panig si Mayor Guo. Well, unang-una po, ito hindi pa po pinal, no? Ito yung nagsisimula pa lang sa National Police Commission, no? Magbibigay po ito ng mga notices kila Governor kung anong komento nila rito at iba pang mga po rito sa iba pang mga agencies po rito, no? Ultimo siya, pagkokomentohan po siya rito. So, pagkatapos po, magkakaroon ng meeting, i-deliberate po, tsaka magkakaroon ng desisyon. Wala kayong kapangyarihan na mag-suspend, pero may kapangyarihan po kayo to recommend. Kasi ang alam ko, Weng, ang pwede lang mag-suspend ang Office of the Ombudsman at Office of the President. No? Correct, sa local sa panig po ng DILG, Secretary, pwede kayong may kapangyarihan kayo to recommend kung ano magiging desisyon ng Presidente kung sususpindihin man o hindi ang isang alkalde. Well, actually, it's just a recommendation. Pwede po namin gawin niyo. No? Tama ka rin kasamang Joel. Pagdating sa gobernador at mga city mayors, po pwede OP. Pagdating sa mga municipal mayors and all other officers, preventive suspension ay ombudsman. So, at wala po tayong ganong kapangyarihan. Kaya po in-endorse niyo yung recommendation ninyo sa Office of the Ombudsman na laban dito kay Mayor Guo. Ganun po yun, Secretary. Well, yes. At kasi yan na sinasabi ni Senator Sherwin sa kanyang Senate hearing, kung titignan ninyo, pa-dismiss ko raw, pa-suspend ko raw. Wala naman akong ganong kapangyarihan. Hindi ba? I do not have the power to suspend. At sinasabi ko na sa kanya yan. I don't have the power to even reprimand. So yun na lang ginawa ko. Nagbuo na lang ako task force para ibato nila sa ahensya kung ano yung findings namin. Paano pa yung magiging sistema ng Secretary? Nag-recommend kayo to preventively suspend Mayor Guo. Preparatory po yun sa anumang possible administrative case laban sa kanya? Ganun po ba yun? Well, yes. And bahala na po ang ombudsman po rito kung tingin nila tama o mali ang aming findings po rito. Ganun po mangyayari po niya. Basta sa inyo lang po ay preventive suspension para hindi niya ma-impluwensyahan ang lahat ng investigasyon laban sa kanya. Yes. Yun ang importante po kasi sa ngayon dahil ongoing ang investigation at bilang mayor, may mga dokumento ka dyan Opo. Hindi ba? May mga dokumento ka dyan. So yun ina-avoid din po natin. Alright, ito, Secretary, pressing din ito. Gusto ko rin maitanong po sa inyo ito. Yung issue tungkol po dun sa pagbabodyguard ng mga pulis.
Doon sa mga Yes. sa mga negosyante, sa mga tao, sa mga private individuals, no. Nabalitaan natin yung nangyari dito po sa Special Action Force, nakadistino sa Zamboanga, pero nagmo-moonlighting bilang bodyguard ng isang Chinese national dito sa Metro Manila. Anong directive ng DILG diyan sa sa PNP tungkol sa bagay na ito? May Well, audit na ba kayong inuutos? Well, unang-una, no, nung last year pa, pinasabi ko na yan. Kaya mananagot po rito yung mga immediate superior nito. Ito iniimbestigahan na kagad ng dalawang ahensya po nito. Si General Nartates ng NCRPO at si General Pespes mismo ng staff. No? So, mananagot po ang mga taong ito. Dahil alam mo, ang kapulisahan, dapat sa publiko yan, hindi pwede mag-private moonlighting yan. Bawal na bawal po iyan. So may utos na kayo to audit. Meron talaga po yan at talagang ginagawa po yan. And recall, yung mga yung mga unauthorized na mga Tsaka assignments. SAF to eh. Hindi Oo, naman dapat correct. sila ang pinanggagalingan ng kung Yes. meron mga di ba? Tama, Joel. Alam ko may isang department sa PNP na pinanggagaling. Protective, kahit- Police Protective Yes, protection something. unit. Pero Secretary, linawin natin, ang Special Action Force, totally hindi pwede sa ganitong klase ng trabaho, yung security sa mga VIPs. Kasi may sinasabing baka daw may special request pwedeng payagan. Well, pwede naman yan ng mga staff, kamukha ako, mga staff ang ginagamit ko dahil sa totoo lang, marami rin akong threats, mahirap din, no? So, meron naman ganung pagkakataon talagang po pwede. Pero definitely, pagdating sa mga private individuals, talagang mahirap yan, kamukha po nito. Hindi talaga po pwede po yan. Okay. Oo. Secretary, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Good morning. Salamat Sir, thank po. you. Salamat po. Thank you. Good Thank you. morning. Good Secretary Ben Abalos, mga kapuso, Department of Interior and Local Government, mga kapuso.